Hello mga stories, welcome sa ating content. So, ngayon may ano tayo, no? May mag-react tayo. Itong galing to kay Erwin De La Rosa. So, ito, USA Eat and Run in Wedding. May mostly may nakilala akong ganyan. Mamaya ako sasabihin. Pero ito at may ano ako, may pasaring ako dito sa mga ganyan. May kilala akong ganyan. Even, even ha, even bata ako. May nakikita akong ganyan. Nangyayari yan. Oo. Nangyayari yan. Di pa nag-uumpisa na ng di pa nag-uumpisa ng program. Nag-uwian na. Masakit yan sa masakit yan sa mga bagong kasal. Eat and run. Pakinggan natin. Ito ang pasarin. Kung nakikita niyo ito yung hindi pa nagsisimulan ng program, umalis na. Wala na. Parang iyan lang, kumain sila at bahala na kayo. Ganun. So, panoorin natin. Ito dito sa na to. Okay? Ito. Kung napapansin nyo, kung mapapansin nyo, walang katao-tao. Hindi, sabi dito sa caption, hindi pa nag-start ng program, wala ng tao. Ay, nako. Hirap talaga, no? Pero kailangan ito, kailangan meron tayong strategy para dyan. So, ito. That's one of the hardest things that could have ever happened sa isang event host at pinakamasakit para sa isang kinasal or sa mag-asawang bagong kasal. Hindi pa nagsisimula yung program, nagpakain na, so nag-uwi na yung mga guests. So let's talk about Eat and Run guests. Okay, so Eat and Run guests. May na tumatak yung isip ko. Siguro may iba kasi na kumain na lang ako tapos hindi na ako magtatagal dyan. Minsan kasi, lang ako, parang inimbatan mo lang ako tapos ganyan na Siyempre, kakain na ako, alis na ako. Parang ganun. So, tuloy-tuloy natin. I don't know what exactly happened on that event since wala naman tayo sa event ngayon. Pero let's talk about paano nga ba natin may iwasan yung mga ganong pangyayari. Okay, based on the video, sa pagkakaintindi ko, hindi pa nagsisimula yung program pero inopen na yung buffet or nagpakain sila agad. Now, after magsikain na ng mga guests, nagsiuwian na, hindi na inantay yung program. Hindi natin sure kung sinong nag-decide na magpakain, yung bagong kasal ba, yung magulang, coordinator, or kung sino man. But regardless, parang ganun yung nangyari. Okay, number one, very, very important to understand na hindi nakagaya ng wedding noon, yung wedding na yun. You have to prepare grazing table, pika-pika, snacks, or anything na pwedeng ma-enjoy ng mga guests nyo as soon as they arrive in the venue. Kasi ayun nga. Okay, so yun nga. Parang pika-pika muna. Parang, parang snacks muna. Di ba? Naalala mo yan. Snacks muna. Yan kasi yung strategy yan base sa mga, sa mga organizers yan. Alam ko, yung mga organizers, alam nila yan. So, yun. Kaya sa mga mga noon, may ako Sir Erwin, merong ilan na mayroong umaalis talaga. May kilala akong ganyan. Lalo na kung minsan kasi minsan kasi may maga silang umaalis, ganyan. Ang nirarason nila is mga bata na tulog na o yung inaantok na. Ganun yun. Minsan kasi yung mga yung mga lalo na sa mga mga bata naglalaro sa labas ng simbahan, ganito, nagtatakbuhan, 'di ba? Yung nagtatakbuhan sa sa koridor, ganito ganyan, 'di ba? Nagtatakbuhan. Hindi natin maiiwasan 'yon. Okay. Sa first things first, 'di ba? Na tapos naghihintay yung bride, 'di ba? Yung kaya minsan yung mga bata ay nagtatakbuhan. Di ba, yung tatakbuhan, ganito, tapos merong, makulit talaga, ganito, ganyan. Kaya, pag after, umpisa na, ganito, during,
hanggang sa matapos. Ito kasi yun yung ano, tapos yung picturean, picturean talaga, pak, ganyan hanggang sa lumabas, ilahagis yung parang bulaklak, hindi yung bulaklak yung sa bird, hindi ganun hindi. Yung paglabas ng simbahan, tapos merong isasawi yung mga sampagitan, yung ganun. Tapos parang kasali, papasok sa sa sasakyan, tapos until sa reception. Ngayon, ganito ang nangyari, kasi kinikwento ko yan. Nangyari sa reception. Ito kasi yung mali dito sa organizer. Or kasi yun kasi yun yung parang minsan kasi yung time noon is yung gamit yung parang camcorder, tapos may ilaw pa, ganito, ganyan. May napansin ako ng sa kalagitnaan ng reception program, may iba doon, may umaalis na. Di tinapos. Ayoko pangalanan, pero nasa siya, nasa sa side na father side ko, may kilala ko. Nasa father side ko, may umaalis. Ayoko pangalanan, pero kamag-anak ko yun. Okay? So, may pa yun, bata pa ako noon, napapansin ko yan. Hindi ako nagsasalita kasi, alam mo naman, baka kasi magiging against ako. Alam mo naman ako, real talk ko, nagiging real talk ako dun sa mga ganyan. Pero, sige, hindi ko sinabi yun, pero yan, tumatak ko na yan sa sarili ko. Ito na yun, sinasabi ko na ito sa harap ng camera ko, kasi yun yung nangyari. Isa yun. Bata pa ako noon, father side, nagpakasal ng pinsan ko. Pinsan ko yun, na father side. Taga Daca Batangas. Batangas siya yung nakadestinyo doon. Ang siya, tapos pag malis na. May yung iba dun maalis. Pero may doon, pero yung iba, siguro yung asawa niya nandun pa. Pero yung mga, yung kamag-anak, yung yung mga pinsan ko, ganito, ganyan, mga pamilya, malis na. Kaya nakakahiya kaya nakakalungkot yung nakita ko doon sa, kaya nalungkot ako yun. Kala mo, hindi ko alam yun Kaya tinandaan ko yan Kaya hanggang ngayon tanda ko na yan. Kaya ayaw ko magsalita dito sa Alam mo na, baka, kasi once na nagsalita ako, baka magdemanda ako. Mahirap na. Kaya, may mga ganyan talagang, mga kabag-anak talaga. Eat and run talaga sa ganyan. Tuloy. Hindi naman tayo agad-agad sa start ng program dahil meron pa tayong tinatawag na post-nap, photoshoot, video shoot for SDE content. Para hindi magutom ang mga guests ninyo, prepare grazing table, prepare tusok-tusok or whatever, kung ano man yung pwede nyo i-prepare. Yung yan, let's say mga pika-pika, yung snacks yun. For example, yung mga calamares, ganito, ganyan. Parang snacks lang. Parang initial lang, ganun. Para pantawid guntong lang yan, ganun. Paano yan, sa Erwin, ito matanong. Paano kung, halimbawa, init na. Diba? Tanghalit tapat. Pero hindi nagsisimula. Tanghaling tapat yun Sabihin natin 12 noon. Wala pa nahihain. Papasok pa lang yun sa yung parang wala pang program, nagre-reklamo na. Di na ako yan. May mga ganyan talaga. May magre-reklamo dyan. Nako. Pero buti na lang hindi nangyari yan. What if ganun mangyari na magre-reklamo ng isang Okay. So, pa-stories yung mga sinasabi ko dito don't attempt that. Okay, huwag mong gawin yun Yung sino man gumawa nun, nako, huwag
Kasi yun kasi yung iniisip ko yung paano kung gawin niya yung ganun eh. Diba? Hirap na. Sige, tuloy-tuloy. Yes, it will add in your cost, pero ganun talaga. Oo. Kasama na talaga siya sa wedding preparation nowadays. Package. Para hindi mainip ang mga guests at hindi magutom. Cocktail foods and drinks ay hindi naman kailangan bongga or hindi naman kailangan magarbo. Something decent or something na makakain nila bago mag-start yung program para Oo. lang hindi sila gutom na gutom while the program is ongoing. Number 2, this is very very important para sa mga bride and groom. Inform your parents, your tito and tita, ninong and ninang or kung sino mang pwedeng makialam sa wedding nyo na meron kayong timeline na susundin. As an event host, marami na ako na-experience na mga magulang na nagdedesisyon or nagde-decide na magpakain. So para ano yan, may pinaplano kasi yun, may yan parang plano, tama, may timeline kasi yun. So parang may sinusunod, parang planado, ganun. Kailangan inform, ganito, ganyan, diba? Naalala ko nung kinasal yung kapatid ko. Yung kapatid kong bunso na kinasal siya. Ganyan na ganyan yun, meron silang medyo yun, parang ini-inform talaga. Even yung mga ninong-ninang, tito-tito, tito-tita, mama, ganyan, ini-inform talaga. So, yun. At kailangan At saka meron may photo booth yan eh. So, yan. At may kasama niyang package. So, yun. Tuloy. Buksan yung ganito, without telling the client or the bride and the groom. So para sa mga bride and groom, prior to the wedding day, inform niyo po ang inyong mga magulang na meron tayong professional host, meron tayong professional coordinator na nag-handle ng time. Naiintindihan ko po na maraming magulang, mga kamag-anak, mga tito and tita na gusto lang mapaayos at mapaganda yung reception or yung event. Meron kasing ganun na nangingialam. May ganun talaga, Sir Erwin. May nangingialam. Even even I own experience na may nakikita akong ganun. Kasi ako, malawak ako yung pag-iisip ko, malawak ko yung paningin ko, kasi may nakikita akong ganun. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Kasi, tinitingnan ko, nagmamasid ako. Even bata pa lang ako, nakikita ko na yan. Kasi, nakikita ko yung bawat galaw nila. Pero hindi ko sinasabi. Kasi gusto ko anong mangyayari if it ever in the future ganito mangyayari. Kaya minsan talaga in fairness ito sa yung mga event nila, yung organizer nila, magaling sila sa mga ganyan. Merong iba na nagpapa-promo yung parang nagpapa-raffle pala, yun, nagpapa-raffle sila. For example, parang nagkakaroon ng game show, ganito, ganyan. Ano bang, ano bang tawagan nila ganito? Kailan sila nag-on, ganito. Isa ganito, pag tama yung sagot nila, meron silang gift check galing sa ganito, isang establishment. Doon mo i-claim. Yun, one day only. One day only yun. Kaya, ang galing nga yung events in fairness ayaw ko magbanggit kasi brand yun Yun, so, tuloy. Pero, we also have to understand na meron pong mga taong naka-assign dyan para gawin ang mga ganong bagay. So, bride and groom, bago ikasal, kausapin ang mga magulang na mama, papa, daddy, mami, nanay, tatay. Meron po tayong naka-assign para dito. Sila po ang bahala dito. Sila po ang bahala dyan. Relax lang po kayo. Meron po tayong time frame na susundan. Meron po tayong flow na kailangan sundin. Sila na po ang bahala. Relax lang po kayo. Paano kaya yung halimbawa ay iniinsist nila, hindi, dapat parang, hindi, dapat dapat ganito, ganyan. Hindi pwede yung ganun, hindi pwedeng ganito, ganyan. Hindi pwede yung pangit naman ang ganito. Ano ba naman yan? Ano ba naman yung event ocean? Ba't kayo kinukuha ang ganito, ganyan? Di ba? May ganun talaga. may ganun yan Kaya minsan talagang, kahit sabihin natin yung mga, na may mangingialam at may alam din yan. Oo.
Masyado kasi siyang entitled. Kaya, paano kung entitled yung mga tito-tita or yung mga, even yung mga even yung mga, even yung mga father side o mother side. Kung napanood nyo yung My Life is Full of Tangerines, parang ganun yun. Spoiler alert, okay? Spoiler alert, so, sa mga, yung sa mga hindi na nakapanood, skip nyo na lang, okay? Kasi yun, meron kasi yung nagpakasal ng kanyang, yung anak nila na talagang tutol. Yeah. Hindi sila natuloy sa kasal. Oh my gosh. Kung napanood nyo yung Life is Full of Tangents. Ang ganda ng storya, kasi based on true story kasi yun. Nangyayari at nangyayari okay. Kasi medyo na-relate ako dun. Hindi naman ako kinasala, bakit? Ba't ka na-relate? Hindi, na-relate ko, na parang, na parang nililito sa na pinapanood ko sa Netflix. Tuloy natin. Tagal na yan 2023 pa yan. Tuloy. Yun kasi yung isa sa mga nagiging problema. Since hindi aware yung mga magulang, yung mga tito and tita na may napag-usapan kayo or napag-meetingan, kasi syempre hindi naman sila kasama during the meetings, hindi nila alam na mayroong kailangang sundin na flow. So very, very important kausapin ninyo ang inyong mga magulang, ninong at tito at tita or kamag-anak na may mga taong naka-assign for everything. Nga, yun nga yung problema dito. Paano kasi yung paano kasi yung mga, alam mo yun, magiging, sabi yun naman, entitled talaga dito. Mayroong iba kasi, yung mga tito, dyan, yung mga kamag-anak, medyo nakikiepal. Diba? Kung nakapapanood mo yung, alam mo yung dito, yung tita. Diba? Naalala ko yung fail talaga yung kasal. Isa yung tita yung tita talagang pupunta sa mismong ganito sa gitna hindi niya alam merong camera na inaharang. Ay nako, pagsabihin niya ganyan ha, yung mga yung mga balang magpakasal ngayon mga this month alam niyo na, pagsabihan nyo na sa abot yung makakaya nyo. Di ba? Kung, kung, kung talagang insist talaga yan, huwag nyo na nang imbitahin yan. Kahit sabihin natin ganun. Paano ko yung mga angkan, paano ko yung mga tita, angkan nila. Yun lang. Di ba? Paano yung mga tita, pag inalis, okay, alis na tayo. Huwag natin pupuntahan yan. Ganito. Angkan pala, Ay, nako, nakakalungkot. Pero, that's true story. Pero sige, try. Number 3, listen to your host, to your coordinator, or mga suppliers. Itong mga taong ito, hinire mo ito, binayaran mo ito dahil may tiwala ka sa kanila. Mas alam nila yung mga nangyayari sa events dahil almost everyday yan uma-attend ng events or nag-organize ng events. So nakita na nila, alam na nila yung mga pasikot-sikot or yung mga possible na mangyari, ang mga problema na pwedeng dumating kapag ganito, ganyan. Listen to your coordinators. Tama naman. Coordinator. Number 4, learn how to adjust. Okay, may mga pagkakataon kasi na medyo may delay talaga. May delay sa wedding ceremony, may delay sa photo video shoot or sa makeup or whatever. Kapag ganun yung nangyari, learn how to adjust. Ito, this is for the clients and suppliers na rin. Okay, so sa sinasabi niya na just kaya pala pag halimbawa sa wedding day na 5 o'clock na prepared na kayo. Kaya minsan talaga may mga yung mga pictorial na 6 a.m., 7 a.m., 'di ba? Minsan talagang in fairness din kay yung sa mga photo editors diyan at saka sa mga video editor, kaya nilang pagsabayin na hindi sila nakikita. Dahil pang AI yun dahil pang AI. Oo. Na napapaglapitan nyo
Magaling yung ano, in fairness yung ano, yung photo editor sa ano, sa yung ano, yung kinasal yung kapatid kong ano. Magaling siya, pangaling. Kaya ganda ng ano eh, nung setup dun eh. Kaya, kaya yan. At saka ano, ah, meron silang timeline. Dapat 7 o'clock, dapat, ano na umalis na, kailangan nasa simbahan na kayo. 7 to 7:30 dapat nasa simbahan na kayo. Kasi 7:30 to ano yan, 9, ano yan, hihintayan, ganito, ganyan. Kailangan mag-prepare ka yan, magpa-picture, ganito, ganyan, magpa-kumustahan, ganyan. Yun. Kasi 9 o'clock, ano yung wedding, ano na yan, wedding ceremony na yan. Hanggang 12. 11, tapos ano na. Ganito, ganyan. Ang dami seremonya yan. Oo, may mga ganyan. Kailangan may, ano yan, may timeline talaga ang sinusunod. Kasi, yan. Tuloy. Kasi may mga time na gusto nating i-execute lahat, gusto nating gawin lahat. Oo. Pero we have to understand na kapag may delay, kailangan na natin mag-double time, kailangan na natin mag-adjust. Time Hindi management, na natin oo. pwedeng ipagsiksikan or ipagpilitan yung mga bagay na gusto natin na maaari pang maging cause ng pagkasira ng buong event. Kasi kapag may na-delay na isa, automatic domino effect yan, magiging delay na talaga lahat. Especially Oo kapag nga. doon pa lang sa unahan, preparation pa lang, make-up, photo, video, or kung ano man yan, pag may delay, delay na yan lahat hanggang reception. Oo. Kaya naalala mo yung video noon, yung ano, tungkol ito sa, ano, isang reception, nag-cancel, nagalit. Nalagay ko sa description yun. May nagalit doon, no, yung isang ano doon. So, may yung, basta ano, ilalagay ko sa description yun. Tuloy. So learn how to adjust. Sa mga bride and groom, naiintindihan ko na may mga peg kayo, may mga gusto kayong gawin or gusto mangyari. Pero sa mga ganung pagkakataon, matuto tayong mag-adjust. Huwag natin ipilit kapag hindi na talaga kaya, kapag alanganin na talaga. Tama. Same with the photo video team, makeup artist, coordinator, host, or kung anong suppliers yan. Kapag may konting delay, kailangan mag-adjust na, huwag na natin ipilit. Again, our number one goal is to make the event smooth, successful, fun, and memorable para sa kliyente natin. Yun nga. Dapat kasi planado to. Kailangan handa ka di. Dapat mga ganyan, handa sila. Mga preparations ng mga mga photo booth, from the yung mga reception, yung mga pagkain, tapos yung mga lamesa na yan, tapos yung rental, yung pwesto doon. Oo. Tsaka ano pa, yung mga doon na sa simbahan. Siya yung sino maglalagay yung parang design, yung ganito ganyan. Mag-hire ka pa rin yun. Oo, maglalagay hire ka doon. Tapos yung mga ganyan. 'Di ba? Tapos sa mga yung mga photo, tapos yung mga organizers pa. Kaya may minsan talaga umaabot na ng 500, minsan 6 digits, 5 digits. Ang pinakamababa yung 5 digits. So, mostly 6 digits yan. 6 digits to 7 digits. 6 digits. Pinakamababa na yan, 5 digits. Yun. Yun yung mostly talaga na Kaya, kaya pag ako kasal, ipon-ipon din. Di ba? Yung mga story. Yun. Tuloy. And lastly, ito talaga ang isa sa pinaka-importante na lagi kong sinasabi ito sa kliyente ko. Lagi itong sinasabi during the meeting, choose your guests. Piliin mong mabuti yung mga iimbitahan mo sa wedding mo or sa event mo. Hindi baling konti lang yung guest mo, basta solid. Alam mo yung mga guest na alam mo mag-stay, so supportahan ka hanggang dulo. Hindi uuwi pagkatapos kumain at pagkakuha ng mga souvenirs. Yung mga guest na talagang kilala ka, malapit sa puso mo, may pinagsamahan kayo or whatnot. Tama naman. Kahit sabihin natin konti lang kayo, for example, mga nanay, tatay, tapos mga tita-tita, okay lang yon. Tapos dapat tama, dyan, kailangan yung mga nagkakatiwalaan yung kaibigan. Sad to say, sa akin naman kasi, katulad sinasabi ko sa lahat ng mga videos ko, wala akong kaibigan.
Kung may tumatawag na ako kaibigan, di totoo yun. Okay? May mga sumasabi ng kaibigan, usap tayo. Huwag ganun. Red flag sa akin yung ganun. Di ba? Ayaw marinig susumbatan sa akin ng kaibigan, ganito. Red flag sa akin yan. Huwag mo akong tawagin kaibigan. Di kita kaibigan. Una pa lang, hindi kita kaibigan. Huwag mo akong di ba? Kaya kayo, sa mga stories dyan, pag mapapakasal, choose your friend. Choose your trusted friend wisely. Even mag-best friend kayo, or yung mga kaklase mo dati, yung mga kakilala mo, think about it. Diba? Ingat-ingat nga. Kasi baka isa sa mga yan ay eat and run lang yan. Or may mga talagang may mga sasabihin sa na pag hindi inimbitahan magtatampo. Alam ko lang mga galawan nyo yung may iba kasi nagtatampo daw, bakit di mo ako di nyo ko in-invite sa kasal. Sa tingin mo ba ikaw ipagkakatiwalaan kita? Nag-eat and run ka nga sa kasal ng kaibigan ko. Ikaw pa kaya? Diba? Tapos ikaw pa ang nagtatampo ng hayop ka? Wag kami, ha? Kung gusto mong maging kaibigan, wag kami dito. Maghanap ka na ng kaibigan mo. Madali lang ipagpalit ko ang mga kaibigan. Sinasabi ko sa inyo, ang dami kong kaibigan na tinataksilan ko. Kasi mga traiduran tayo. Magkakatraiduran tayo. Di ba? Walang kaibigan dito. Kaya if ever na magkaroon ng magkakasal, expect nyo na kakunti lang ang pupunta. Kung hindi siguro baka na lang ako, civil wedding na lang ako. If ever ganun na lang. Di ba? Wala Di ba? Kasi naman kaysa naman na mag-receptionist tapos ganito na lang mangyayari. Baka sabihin na, okay naman tong si Marky na to, okay naman to. Well, nasa sayo yan. If ever you apply it all, or ayaw mo. Yun na lang, okay na yan, okay na. Yun lang ang mga story. So, sa mga kakasal, be mindful for that. Mindful for that. Meron talagang may eat and run talaga dito. Kaya dapat yan, iwasan nyo nila. At make sure, yung mga yung mga iniimbatan nyo, magpakatiwalaan yan, ha? Yun lang mga stories. So, thank you and have a great Never Stories. Bye!